Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Isa po ako sa masugid ninyong tagahanga. Kaya naisipan ko rin na magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Ed. Kasalukuyang nakatira dito sa Zambales. Taong 1989, nasa edad na 19 na taong gulang ako noon. Yung mangyari itong aking naranasan na hinding-hindi ko malilimutan kailanman. Isang pagkakataon. Kasalukuyang abala ko sa pag-aayos ng mga karne sa palengke nang lumapit sa akin si Mang Pido, ang matandang suki namin doon sa karnihan. Nakangising nagtanong ito kung may bago na ba umano kaming mga preskong karning paninda. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang tamang-tama dahil may bago kaming katay. Nako, tignan mo nga naman yung pagkakataon, no? Napakaswerte mo talaga, Mang Pido. Ikaw yung kauna-unahang customer namin ngayong umaga. Buena mano ka. Nakangiting wika ko pa nga po sa matanda. Na syempre, parte lang din po ng sales stock. Talaga lang siguraduhin nyo lang na presko pa yung karning paninda ninyo. Baka mamaya hindi pala. Medyo masungit pang saad ng matanda. Pero alam ko ring nagbibiro lang din ito. Kaya naman ay biniro ko nga yung matanda at sinabihang baka nga na hindi na presko yung karning paninda namin. Pero syempre, sariwa naman po yun kahit tikman pa niya. Napansin kong saglit na tumalim yung mata ng matanda. Bago magwikang mamimili na raw siya ng bibilhing karne. Nang sa ganoon ay makaalis na raw siya kagad at baka hindi raw niya matansya yung bunganga ko. Kayo naman po, binibiro lang po kita. Napakaseryoso mo naman po ngayon. Wika ko naman noon sa matanda. Nginitian lamang ako ng matanda habang namimili pa nga ng mga preskong karneng kanyang bibilhin. Sa pagdaan nga ng ilang sandali, nang matapos na nga itong makapili, ay binayaran na nga po ng matanda. Tapos ay kinarga ko na nga po sa kanyang motor yung kanyang mga pinamili. Bago ako umalis ay nagpasalamat nga yung matanda at sinabihan akong mag-iingat palagi dahil laganap daw sa lugar namin yung bali-balita tungkol sa aswang. Natawa naman ako at sinabihan siyang hindi totoo yung mga bali-balitang kanyang naririnig at huwag siyang magpapaniwala dahil katang isip lamang yung mga yon ng aming mga kababaryo. Alam mo, iho, ika nga papunta ka pa lang pabalik na ako. Mas marami akong alam at mga naranasan kesa sayo. Walang masama kung maniwala sa tulad kong matanda. Sinasabi ko sa'yo yan. Seryosong saad pa nga po ng matanda na siyang ikinapagtaka ko dahil sa hindi naman ugali ng matanda yung magsalita ng mga ganong bagay. Simula kasi noong maging suki namin ito doon sa palengke ay talagang nagbibiroan na po kami nito. At sa tuwing bumibili nga siya ay hindi matigil-tigil yung aming biroang dalawa. Ngunit sa pagkakataong yon, seryoso po yung itsura ng matanda at wala akong mababakas sa kanyang mukha na nagbibiro ito. Huminga ako ng malalim bago sumang-ayon doon sa matanda. O siya, tuloy na ako, iho. Huwag mong kalilimutan yung mga sinabi ko. Muli pa nga pong wika ng matanda sa akin. Tanging pagtango na lamang yung aking ginawa bago tuluyang umalis yung matanda. Nang mawala na nga sa paningin ko yung matanda ay bumalik na rin ako sa aking pwesto. At pagkabalik ko ay tinanong naman ako ni Mang Matsyas kung ano nga ba yung pinag-uusapan namin ni Tandang Pido. Wala lang po yun. Pinag-iingat lang po ako ng matanda dahil meron daw mga aswang dito.
Tugon ko naman nga po sa amo ko dahil amo ko po itong si Mang Matias. Habang inaayos ko nga muli yung mga karne. Huwag kang maniwala sa matandang yon. Baka sarili lang niya yung tinutukoy niyang aswang. Nakangiti pang ang wika ni Mang Matias at napailing na lamang. Saglit na tumigil ako sa aking ginagawa tumingin dito. Ano po bang ibig sabihin ninyo, Mang Matias? Tanong ko pa nga po sa matanda. Tumahimik sandali yung matanda bago nagsalita. Sa baryong tinitira ni Mang Pido ay bantog itong aswang. May nakakita raw kasing pumasok siya sa may talahiban. At bigla raw nawala nung tignan nga ito ng taong nakakita. Hindi na umano nito nakita yung matanda. At sa halip ay isang napakalaking aso daw yung lumabas doon sa may talahiban. Nakakapangilabot daw yung wangis ng hayop. At namumula daw yung mga mata. Mabuti na lamang daw at nakapagtago yung lalaki. Kung kaya't hindi ito nakita ng nilalang na iyon. Nang makalayo na nga raw yung mabangis na hayop, ay nagmadali daw na hinanap ng lalaki si Tandang Pido. Ngunit ni anino o bakas man lang ng matanda, ay hindi mahagilap. Kaya simula daw nun, naging bantog ng aswang si Mang Pido sa baryong kanyang tinitirhan. Wika pa nga po ni Mang Matias. Nagtataka naman ako at nagtanong dito kung totoo bang aswang si Mang Pido para sa kanya. At bakit naman kung ganon nga ay binalaan pa nito akong mag-ingat sa mga napapabalitang aswang. Anong malay natin? Baka pakulo lamang ng matanda yon yung kanyang mga sinabi. Hindi natin alam kung ano nga ba yung nasa isipan nito. Kaya ikaw bata, iwasan mo na yung taong yon. Huwag ka nang magbiro at baka mamaya kung ano pa yung mangyari sa'yo kapag pinag-initan ka ng matandang yon. Babala pa nga sa akin ni Mang Matias. Nang mga sandaling yon, Sir Dan, ay hindi ko alam kung maniniwala nga ba ako sa kanyang sinabi o hindi. Napapaisip lang ako noon dahil sa parang imposible namang maging aswang yung matandang si Mang Pido. Ang pagkakakilala ko po kasi dito ay mabait naman na tao. Isa pa, ilang buwan na naming suki sa palengke itong si Mang Pido. Kaya hindi talaga ako makapaniwala sa mga sinabi nito. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi na mawala-wala sa aking isipan yung tungkol doon kay Mang Pido. Bigla-bigla na lamang itong pumapasok sa utak ko. Lalo na nga yung sinabi ni Mang Matias. Hanggang isang araw, nagkayayaan nga kaming magkakatrabaho na mag-inuman. Araw ng Sabado po kasi yon. At sahura na rin po noon. Si Lester po yung unang nag-aya. Sinabi nito sa amin na doon daw kami mag-iinuman sa bahay ng kanyang pinsan dahil tamang-tama daw at kaarawan nun. Makakatipid umano kami dahil may mga handaang ginaganap. O di ba? Mabubusog pa tayo doon at makakatipid rin ng pera. Nakangising wika pa nga po noon ni Lester. Baliw ka talaga, tol. Mantakin mo ba namang dalhin kami sa bahay ng mga pinsan mo para lang makatipid sa inuman? Napakawais mo talaga pagdating sa pera, no? Natatawang wika ko pa nga po sa kanya noon. Aba, syempre naman. Ako pa ba? Nakangising wika pa ng katrabaho kong si Lester. Pagkalabas nga sa trabaho, agara na kaming pumunta sa baryo ng kanyang pinsan. Dumaan yung mahigit kumulang 1 oras noon at nakarating na nga rin kami sa bahay ng pinsan ni Lester. Sa bungad pa lamang ng bahay ay may mga bisita na ngang nagiinuman. Magiliw kaming inaya ng pinsan nito nang makita nga kami nito.
Pero hindi kami kumain ng ayain kami nito dahil busog pa nga kami noon. Dahil nga nagmerienda kami bago pumunta sa bahay ng pinsan ni Lester. Kaya naman, hinainan na lamang kami ng ilang botilya ng alak. Pagkalapag pa lamang ng alak, ay inumpisahan na nga kaagad namin yung inuman. Habang nag-iinuman, ay wala kaming tigil sa pagkukwentuhan. Hanggang sa madako na nga yung usapan tungkol sa mga aswang na nanggagambala umano sa baryo kung saan nga nakatira yung pinsang ito ni Lester. Sinasabi ko sa inyo mga par, totoo talagang may aswang. Mariing wika pa nga ng pinsan ni Lester sa amin. Sa totoo lang po, Sir Dan, ako po yung tipo ng tao na hindi agad-agad maniniwala sa mga ganitong usapan. O kahit pa sa ibang kababalaghan. Lumaki na lamang kasi ako sa lugar namin. Pero ni minsan ay wala pa akong nakikita o nalalamang may nakapagpatunay na totoo nga yung aswang. Kaya naman hindi talaga ako naniniwala noon sa mga ganitong usapin. At dahil nga sa hindi ako naniniwala, kung kaya tinawanan ko na lamang yung mga kainuman namin. At sinabihan ko silang maniniwala lamang ako sa mga ganyang usapan kung ako na mismo yung makaranas at makakita. Sa paglipas nga ng mga oras ay sumapit na nga yung mga pasado 9:00 ng gabi. Nagpaalam na ako sa mga kainuman kong uuwi na at baka hinahanap na rin ako sa bahay. Hindi pa naman ako nakapagpaalam na makikipag-inuman. Gawa ng dumiretso nga kami ng mga katrabaho kong tendero sa bahay ng pinsan ni Lester. Tumayo na rin yung iba pa naming mga kasamahan at nagwikang sasabay na sa amin. Samantalang itong si Lester naman ay nagpaiwan na at uubusin na lang daw nila yung alak na natira. O sige, paano? Mauna na kami sa inyo ah. Nakangising wika pa nga po ng kasama naming si Ben. Tumango naman si Lester at kumaway bago pa nga kami umalis. At mabuti na lamang at meron namang buwan ng gabing yon. Kung kaya't hindi kami nahirapang maglakad at hindi kami mangangapa sa dilim. Dahil sa kapwa may mga tama na nga rin po kami ng alak, kung kaya't medyo susuray-suray na kaming maglakad. Sa paningin ko nga ng mga sandaling yon, ay gumigewang-gewang na yung daanang nilalakaran namin. Kaya naman kung minsan ay napapahawak pa ako sa mga sangang maliliit na aming natadaanan sa may tabi ng kalsada. Sa pagdaan ng mga oras at natapat na nga kami sa walang kabahayan, may naaninag akong bulto ng tao sa unahan ng aming daraanan. Nakatayo lamang yon sa gilid at para bang may hinihintay. Nagtaka nga ako at inaaninagan kung sino nga ba yung matandang nakita ko. Manong Pido, sambit ko noon sa aking sarili dahil hindi ako maaring magkamali. Sa kadahilanang kahit na may kalayuan pa sa amin yung matanda, ay kilalang kilala ko yung tindig ng matandang yon. Sa tagal din na naging suki ko yon sa palengke. At palaging ako yung naghahatid ng kanyang mga pinamimili sa may sakayan. Lalo at marami po talaga ito kung mamili ng karne. Kaya't kabisado ko nga yung tindig at pangangatawan ng matanda. Ngunit noong ikinurap-kurap ko nga yung aking mga mata, ay nawala naman yung bulto ng taong aking natatanaw. Ano kaya yon? Imposibleng makita ko dito yung matandang yon. Iiling-iling ko pang wika sa aking sarili. Maya-maya pa, bigla na lamang akong nakalanghap ng napakabahong amoy sa buong paligid. Halos bumaliktad na nga yung sikmura ko sa napakalansang amoy. Inamoy-amoy ko pa nga yung sarili ko noon. Dahil yung buong akala ko ay ako nga yung nangangamoy. Ngunit matapos kong gawin yon, ay napagtanto ko na hindi naman ako yon. Anong amoy ba yon? Bakit napakabaho?
Rinig ko pa ngang tanong ni Ben. Oo nga parang merong nabubulok na karne. Segundang saad pa ng isa pa naming kasama. Teka, parang hindi karne ng hayop yung naaamoy ko ah. Sa tagal ko ng pagtatrabaho sa palengke, alam ko na yung pinagkaiba ng amoy ng nabubulok na karne sa nabubulok na bangkay. Sabi naman ng isa pa naming kasamahan. Mukhang hindi maganda yung mangyayari ngayon ah. Sambit naman ni Ben. Napako nga ako sa aking kinatatayuan. Nang mula sa kasukalan ay may dahan-dahang lumabas na nilalang at halos lumuwa nga yung mga mata ko dahil sa nakakapangilabot na itsura ng nilalang at para po yung asong nakatuwad at merong nagbabagang mga mata. Narinig ko pang napamura nga yung mga kasama ko at hinawakan ako sa balikat. Sabay sabing tumakbo na raw kami pabalik. Dahil mukhang aswang raw yung nilalang na aming nakikita. Ngunit bago pa man nga ako nakakilos, ay mabilis na tumingin sa gawin namin yung nilalang. At kitang-kita ko na nanlilisik po yung kanyang mga mata at walang humpay sa pagtulo yung kanyang laway. Halos malagutan na nga ako ng hininga ng mga sandaling yon sa kadahilan ng sobrang napakabilis po ng pagtibok ng puso ko at halos naghahabol na nga ako ng hininga. Sumigaw naman yung mga kasama kong tumakbo na umano kami dahil baka dambahan daw ako ng aswang. Pero para po akong ipinako sa aking kinatatayuan dahil hindi ko maigalaw yung aking mga paa. Sinasabi ng utak kong tumakbo na pero ayaw namang kumilos ng aking mga paa hanggang sa nakita ko na lamang na mabilis nang kumaripas ng takbo papalapit sa akin yung nilalang na iyon. Mabuti na lamang talaga at noong akmang dadambahan na nga ako ay may isang latigo yung gumuhit sa katawan ng aswang. Nakita kong parang tinapunan po ng asopre yung nilalang dahil matapos lumatay ng latigo ay umuusok po yun ng bahagya na siyang ikinaangil po ng aswang bago ito bumagsak sa lupa. Ano pang tinutunganga mo riyan, bata? Kumilos ka na. Sumunod ka na sa mga kasama mo. Sigaw pa nga ng boses ng matanda. Pamilyar sa pandinig ko yung boses ng matanda at hindi ako maaring magkamali. Kaboses po ito ng matandang si Mang Pido. Nung tignan ko nga po ito, ay nakita kong si Mang Pido nga po iyon. At meron siyang bitbit na buntot ng pagi at walang tigil na pinaghahataw yung nilalang. Halos maglupasay na nga po yung nilalang at panay yung kanyang pag-atungal. Pinanggigigilan namang hambalusin ni Mang Pido yung aswang na iyon hanggang sa nakita kong nanghihina na rin po yon. Papatayin kitang animal ka. Pinatay mo yung apo ko. Kaya walang awa rin kitang papatayin. Pagsusumigaw pa ng matanda at nanggigigil. Napakatagal na panahon akong naghintay at nagmatsyag lamang palagi sa iyong animal ka. Pero ngayon, hinding-hindi na ako papayag na matakasan mo pa akong hayop ka. Galit pang wika ng matanda at panay pa rin yung paghataw ng buntot ng pagi. Makaraan nga yung ilang sandali ay nanghihina na at puro latay na yung katawan ng aswang. Tsaka pa lamang ito tinigilan ng matanda. Dinuraan pa po niya ito at sinipa-sipa. Bago nito ako inayang umalis at baka meron pa daw makakita sa amin. Sa nangangatal na boses ay tinanong ko nga po yung matanda kung bakit iniwan niyang humihinga pa yung aswang na iyon. Ang buong akala ko ba'y papatayin niya iyon. Pero sinabi naman ito na wag umano akong mag-alala dahil nasisiguro daw niyang ilang minuto lamang ay malalagutan na nga ng kusa yung aswang na iyon.
dahil sa kanyang mga tinamong sugat. At kinabukasan nga po noon ay nabalitaan kong may bangkay daw ng lalaki sa may tabi ng daanan. Hubot-hubad daw yon at nanlilimahid sa langis at puro latay yung buong katawan. Nabalitaan ko rin yung lalaking nagpapakalat na aswang si Mang Pido ay siya palang tunay na aswang. Kaya't simula nga nang malaman ng mga kababaryo ni Mang Pido yung totoo, ay hindi na rin siya iniiwasan ng mga ito. Kahit ako po noon ay nagkamali, pero mabuti na lang at yung taong inaakala kong aswang ay siya palang nagligtas sa akin. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento. Maraming salamat po.